To 4 PM na po ng hapon. Ayan. So bali ganito itsura dito mga ka-farm lot. Lot 3. So yung lot 3 po is bali ito yung bahay Ayan. So yung may bakod na yan. Yun yung lot 3. And ito po tinatayuan ko yung lot 2, which is ito yung pinakamagandang area. Ayan. So platted dito sa taas, as you can see. Almost 90% platted po yung toong area na to. Ayan. So napakaganda and may mga puno siya ng nyog. Mula sa property, may view po ito aside sa dagat. Ayan, so makikita natin yung kabilang isla. So napakaganda. Panalo, nakakatawa itong mga ka-farm lot. Perfect po ito for retirement place, at the same time investment na rin. Yung recommended ko na portion mga ka-farm lot kasi yun nga platted yung area nya and elevated yung lugar, so mataas yung level sa tubig, so hindi siya risk and perfect po yung view nya kung papansin nyo. So panalo, and balilinisin lang natin ito nasa harap or pwede hindi naman para kanlungin nasa baba. Ayan. So ito po yung view nya pag nandito ka sa taas ng property. So napakaganda, elevated. Ayan, panalo. So tamang-tama ito for an infinity pool kung may plano ka. And bali ito yung farm area po ng lot 2. So bali ito recommended ko lot 2, lot 1, lot 2, lot 3. Ito may bahay. Ayan. And kung interested ka farm lot na mapanood yung property tour, so binidyo ko po yan lot by lot. Ayan, so panoorin po natin yung buong video. And wag nyo pong skip mga ka-farm lot dahil baka ito na yung dream property mo, at kung naghahanap ka po ng investment para sa family mo, so tamang-tama itong mga ka-farm lot. Good evening mga ka-farm lot. Ayan, so viewing po tayo today ng beachfront property. Yan mga ka-farm lot, kung naghahanap ka ng property o retirement place and investment para sa family mo, so tamang-tama itong mga ka-farm lot. So meron tayo ngayon na beachfront property na for only 650 pesos lang per square meter. Yes, tama ang narinig mo. Beachfront po ito for only 650 pesos lang per square meter. 4,000 square meter po ang per cut natin, and meron siyang 30 to 40 meters frontage sa dagat. And sa access ng kuryente mga ka-farm lot, ayan lang. So may poste po ng kuryente sa lugar. And sa internet meron din, sa phone signal meron din, Globe, Smart, dito SIM. So lahat po ng SIM, so meron signal dito sa property. And meron din po itong mango farm. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi lang po ito kasama sa bentahan. So bali ang ibebenta lang po ni seller is yung beachfront area lang, and yung mango farm po is may iwan sa kanya at doon sa tenant. So bali mga ka-farm lot, ayan kung papansin nyo, napakaraming tao ngayon. So may kasama po tayo ngayong mga vlogger din. Ayan, si Bestlan, si Sir Jeffrey Farm Lot, at si Idealan. So ayan, so nagsama-sama tayo. Note mga ka-farm lot, yung nabanggit ko pong presyo kanina na 650 pesos per square meters is depende po yun sa area. So bali 7 lot available po tayo. Starting tayo for 2.8 million price, so 4,000 square meters. So kung i-divide natin is 650 pesos lang per square meter. So depende po bali 4 lot po yung 650 pesos natin per square meter. And yung prime lot naman po, yung lot A to C is 4,000 square meter for only 4.5 to 5 million. So kung i-divide po natin is around 1,000 pesos siya or more per square meter. So ilalagay ko na lang po yung final price sa likod ng video or dun sa details. Pwede nyo po i-click yung details, and ilalagay ko din po dun sa dulo ng video para aware din po kayo. So bali mga ka-farm lot, yung nilalakaran po natin is sakop na po ito ng property. So bali ito po yung sakop ng lot 2, lot B. Ayan, so itong platted area na to. And yung may bahay naman mga ka-farm lot, kung mapapansin nyo, so yan po yung lot C natin, prime lot. So 4,000 square meter ang pricing po niyan is 5 million. Kung i-divide natin, it's around 1,000 or more siya per square meter. So nilalakaran ko naman po na lot B is 4,286 square meters. So ang pricing naman po nito
is 4.5 million ano. So mura pa din kung tutusin compare sa other property na binebenta, kasi kung mapapansin nyo po, medyo mataas siya dun sa price pero malaki naman yung sukat niya. So 4,286 square meter something. So mura pa din kung i-divide natin compare sa mga other beachfront na binebenta na nagpa-pricing na ng almost 3 to 5,000 per square meter. And ang good thing dito mga ka-farmlet, bibihira po tayong makakita ng beachfront na malapit sa bayan. Bali, 12 to 15 minutes lang po, nasa town proper na tayo ng Santa Elena, Camarines Norte. So sa hindi nakakaalam mga ka-farmlet, ang Santa Elena, Camarines Norte po ay next na bayan lang ng Calawag, Quezon. So after ng Quezon lang mga ka-farmlet. Kaya may distance lang po ito from Manila na 5 to 6 hours drive or 7 hours drive po, pinakamatagal na yan kung may sarili kang service. And ang maganda dito mga ka-farmland, meron pong new project ngayon na TR4. So Manila Bicol Expressway yan mga ka-farmland. So from Manila, direct po yan ng Bicol, ng Albay. So dadaan yan sa mismong boundary ng Santa Elena at Calawag, na possible soon is malis na yung travel time natin from Manila. Kung sa ngayon is 5 to 7 hours, so possible soon is malas po ng 2 to 4 hours drive. So napakalaking bagay niyan mga ka-farmland. And just a one thing po reason kung bakit mabilis po tumaas ang property ngayon, lalo na sa part ng Quezon Province. So popular na ang Calawag or Lopez, Tagkawayan. So dahil po sa mga new project ngayon, is na dyan ang Manila Bicol Expressway. So yan po ang the most reason kung bakit mabilis tumaas ang value ng property po dito sa Quezon dahil dito sa project na to. And aside dyan mga ka-farmland, so marami po ditong dine-develop na bypass road. So alam naman po natin na mas mabilis tumaas ang value ng property, lalo na if nagkakaroon ng development sa lugar. Kaya ito po yung perfect time to invest property or land banking habang hindi pa tapos yung development dito sa Quezon. So bali tapos na po sila mag-relocate mga ka-farmland. So bali high tide po ngayon dito sa property. And check natin ng high tide kung ano itsura. So kanina video po tayo is low tide. So ngayon po is high tide na. So ang high tide po dito is sa umaga is 9 to 10 AM, and sa tanghali naman po is low tide. And yung high tide niya naman is 3 to 4 PM na po ng hapon. Ayan. So bali ganito itsura dito mga ka-farmland if high tide. So napakaganda po mula dito sa property. So napakaganda ng ambience. And bali ito na po yung final na sukat natin. So 4,000 square meter per cut. And bali yung lot 1, lot 2, lot 3. So yung lot 3 po is bali ito yung bahay. Ayan, so yung may bakod na yan. Yan yung lot 3. And ito po tinatayuan ko yung lot 2, which is ito yung pinakamagandang area. Ayan, so platted dito sa taas, as you can see. Almost 90% platted po yung toong area na to. Ayan, so napakaganda and may mga puno siya ng nyog. And dito, mula dito mga ka-farmland, so elevated yung lugar. So napakaganda dito magtayo ng kubo, rest house. So overlooking po yun sa dagat. Ayan, so napakaganda mga ka-farmland. So ito yung Slate Hilly pababa. So ito yung magandang daan naman or access going sa beach. Itong lot 1. Pero dito, pwede naman po tayong gumawa ng tulay pababa. Ayan. So napakaganda po niyan sa baba. Pupuntahan natin. And bali yung front niya, ayan, so as you can see, so buhangin po yan, yung frontage ng lot 1 in lot 2. And yung front naman po ng lot 3, ayan, so may portion po yan na batuhan, pero smooth po yan sa paa, kumbaga hindi siya masakit sa paa if maliligo ka. Ayan, so hindi naman siya sa gabal. Ayan, and bali yung gilid naman natin, yung lot 6 at lot 7 naman po is yung may mangrove area. Ayan, kung gusto mo ng mangrove area, ayan, so tamang-tama po yan. And ang maganda dito mga ka-farmland, itong best selling nila, ito may bahay. So yan po yung isa din sa magandang area, kasi may bahay na. So ang maganda dyan, dahil may bahay na, i-renovate mo na lang. So yan po yung portion na lot 3. Yan, bali ito naman yung farm area nya. Yan, so napakaganda rin. May mga puno ng mangga. And yan, so common po, so puno po yun ng puno ng nyog. So napakaganda mga ka-farmland. And lahat po yan is may access sa road. So may access siya sa daan. So from National Highway
Nag-drive lang po tayo ng almost 12 to 15 minutes, and sa town proper, ganun din po. So napakalapit lang. And accessible siya puntahan kasi from National Highway, so all cemented naman yung daraanan natin. May portion lang po na almost 150 meters na rough road. Napasok naman ng four-way, so yun po is right of way ng property. Pero from National Highway, so smooth naman po. All cemented naman yung daraanan natin going sa property. And sa town and sa Manila mga ka-farmlet, mag-drive lang tayo ng almost 6 to 7 hours from Manila. Ayan. So, although may distance siya, pero isang beses ka lang naman babiyahe, Ayan, kaya, perfect din itong mga ka-farmlet. Kung naghahanap ka ng retirement place, at the same time, investment na rin. So, tama-tama po ito kasi beach lot. So, yearly, nagtataas po ang value ng property. Lalo na beach, kasi bihira yung nagbebenta. Kaya, mas mabilis mag-appreciate or mas mabilis tumaas yung value niya compare sa farmlet. So same scenario ng mga farmlet for sale namin dati. So ang pricing po ng beach dati, so parang farmlet lang ngayon. So dahil nga tumataas ang demand and bihira yung nagbebenta, so mas mataas po ang chance na lalong tumaas ang value ng mga beach lot, dahil bibihira nagbebenta. And so bali ito yung kasama niyang bahay o resort o rest house ba yan. So hindi lang natin mapasok. So bali ito po ay dating resort ni Mayor na binenta kasi yun nga po is need ng budget. So dating mayor siya ng Santa Elena. Ayan. So active naman yung anak niya ngayon bilang vice mayor. So bali kasama na po ito sa bentahan. So hindi lang natin mapasok kasi sarado. And malawak itong mga ka-farm natin. Ang maganda dito, pwede mo siyang i-develop na second floor. And i-renovate na lang natin. And bali ito yung farm area niya. So yun yung lot 3. And then check ulit natin yung lot 2 at lot 1. And then ikot naman po tayo sa frontage ng lot 5, lot 6 at lot 7. Yan, so bali 7 slot itong mga ka-farm lot. And bali ito yung recommended na area kasi elevated tong area na to. And as you can see, platted area po yan. So napakaganda, tamang-tama po. Kung takot ka sa yung mismong direct sa dagat na nag-worries ka baka bumaha, abutin yung property mo. So tamang-tama po ito kasi mataas yung area, elevated po yan. Ayan. So almost I think almost 10 feet po yung taas niya. Kaya safe po yung lugar. Ayan. And bali ang swerte nitong lot 1 kasi ayan, bali dalawa po yung nasakop niya na source of water. So dito may puso ka, and doon sa gilid naman may deep well po doon na pwede mong sarilinin. So pwede mo nang maging source of water. Ayan, re-renovate na lang din, and may CR na rin. Ayan, so panalo, maganda itong mga ka-farm lot. So dito pasok ang 4 wheels, abot dito sa mismong site, abot dito sa mismong dagat niya. Ayan, so bali ito po yung front beach na lot 1. Ayan. So panalo itong mga ka-farm lot kasi ayan, kung mapapansin nyo, mula sa property may view po ito aside sa dagat. Ayan, so makikita natin yung kabilang isla. So napakaganda. Ayan, panalo, nakakatawa itong mga ka-farm lot. Perfect po ito for retirement place, at the same time investment na rin. Kung may budget ka lang din na nasa bank account mo at di mo naman ginagamit, ay suggest na ilagay mo na lang sa farm. Kung hindi man sa akin, so dami ng vlogger, pwede ka pong mag-invest sa property kasi sa property mga ka-farm lot. Property mga ka-farm lot, so safe po ang investment mo. Aside kung ilalagay mo lang sa kung ano ng bagay or nasa bank mo lang, so sample nasa bank account mo, after 3 to 5 years, kung ano po yung value niyan, yun pa rin. So napakababa lang ng rate. Possible matalo ka pa po sa inflation rate. So maganda yung mga ka-farm lot if nilagay mo sa property 3 to 5 years from now, so napakalaki na po ng diferensya ng value ng property. Ayan, lalo na if beach, mas mataas tumaas ang value niyan. Kaya para ka pong nagtatanim na naghihintay mamunga yung pera mo. Ayun, so ganun kaganda mag-invest sa farm or sa beach lot mga ka-farm lot. Ayan, so panalo. Bali yung mga ka-farm lot, ito po yung beach frontage ng lot 1. So mula dyan sa may tao na yan, abot dito,
yung frontage niya. So estimate natin kung ilang meters yan. Mamaya ilalagay ko sa description yung final kasi wala akong final estimated. So ito naman yung front na lot 2. So kung mapapansin nyo sa video natin, elevated yung area niya. Ayan, so overlooking sa dagat. So recommended ko yun mga ka-farm lot. So mula dyan, abot din naman sa tinatayuan ni Sir Jeff. Ayan. So yun naman yung beach frontage ng lot 2. And yung lot 3 po is yung may bahay. So yung lot 6 lot 7, so yung mangrove area, which is maganda rin naman yung portion niya. Alin ma'am? Mas maganda dun yung ano lang pangit. Nakukuha na. Magandang dagat dun. Yan, so bali ito po yung beach frontage na lot 3, yung may bahay. So ayan. So although medyo batuan siya mga ka-farm lot, pero banayad po yan and buo po yan, so hindi siya masakit sa paa. Ayan, so banayad naman po ito. Ayan, napakaganda rin po ng harap niyan mga ka-farm lot. Ayan, as you can see. So ang maganda dito mga ka-farm lot, safe ka, hindi siya biglang lalim. So although may bato siya dito sa portion na to, if high tide, pwede ka nang maligo sa portion na to. Ayan. So safe din po ito sa bata. Kasi yun nga, hindi siya biglang lalim. Ayan. Bali ito naman yung lot 5 at lot 6. Ay kirayan. So bali ito yung lot 5 at lot 6 mga ka-farm lot. So bali mangrove area siya, pero maganda dito. So hindi siksik yung mangrove area niya and hindi siya makulimlim tingnan. Ayan. So panalo. Bali ito yung lot 6 mga ka-farm lot, I think. Ayan. So mangrove area yan, tamang-tama po ito sa naghahanap ng mangrove area, so para malilom. Pag maliligo ka, so hindi direct yung sunlight sa'yo. Ayan. So may sasalag. Ayan. And ang maganda dito mga ka-farm lot, so yung frontage nya, ayan, as you can see, pure na buhangin din po yan. So napakaganda. And yung farm area nya, ayan, silipin natin. So almost 90% platted area po ito. Ayan. So panalo din ito mga ka-farm lot. Ayan, so far lahat naman ng property natin magaganda. So ito kulang lang sa linis, pero as you can see, so wala kang makikita dyan na mataas na part. Ayan, so platted area din po ito. And check natin yung frontage nya. So yung front yung mga ka-farm lot, so although mangrove yan, ang maganda dito, so buhangin po yung gitna nyan. So although may mga graba siya sa harap or yung bato-bato, pero hindi po yung nagpuputik. So matigas po itong portion na to. Ayan, buhangin po ilalim nyan. Ayan, so ganda. And maganda dito kung may bangka ka, so pasok pa rin naman, pwede mong iduong dito. And hindi makulimlim yung ambience niya kasi yung pagka mangrove niya is malalaki na yun, aside doon hindi siya dikit-dikit. Kaya napakaganda po dito ang tayuan ng at least yung rest house o kubo na pag naliligo ka may tambayan. So napakaganda mga ka-farm lot. May mga nakikita ako niyan na tourist attractive na mangrove area, so pwede nyo i-search para may idea din kayo. So napakaganda. Ayan, maganda itong mga ka-farm lot, malilom itong portion na to. Ayan, ang maganda dito pag may mga puno-puno kasi pag naligo ka, so malilim, hindi direct sa'yo yung araw. So bali ito naman yung lot 6, I think. Ayan, kasi ang up to lot 7 lang po ito. So itong lot 6 mga ka-farm lot. Ayan, so napakaganda po ng buhangin dito. Pino po yan. So dito pag high tide, pwede ka na maligo sa portion na to. And ayan. So dito may portion lang na medyo tambakan, pero sagot na po ng may-ari ang pa-relocate nito. Ayan. So may portion dito na pwede mong gawing fish pan. Kung mauuna-una ka, pwede mo nang i-hold to na hindi develop. So pwede mo itong i-develop na mini fish pan. Pero yun nga po, kasama sa plano nila is i-develop nila, tatambakan nila tong portion na to. Ayan, para maging pantay siya, Ayan, and representable naman sa buyer. Ayan, so yun naman po nakakatuwa sa may-ari. At concerned sila sa buyer, hindi lang basta makabenta, So willing sila gumastos sa farm
na ibebenta nila. Ayan, so yun, napakaganda ng buhangin dito, pantay. So napaka-relax mga ka-farm lot. And ayan, napaka-presko po ng hangin dito kasi open area po tayo. And ang maganda dito mga ka-farm lot, although open area siya, so hindi ganoon kalakas yung alon. Kumbaga banayad naman po yung tubig dito. And safe naman po sa bata. Ayan, ganda. So silipin natin. So bali ganito mga ka-farm lot, hindi po yan putek and hindi yan masakit sa paa. Ayan, so para siya may mga bato-batong maliliit, pero buhangin po yan. Ayan, so hindi lulubog yung paa mo. Ayan, kung mapapansin nyo mga ka-farm lot. So hindi po yan masakit sa paa. Unlike dun sa other mangrove na narating ko, na putik yung ilalim. So ito ang maganda dito, buhangin po ang ilalim niyan. Ayan, so may mga graba-graba lang, pero hindi po yan putik, so buhangin po ang ilalim niyan. And hindi siya masakit sa paa. Ayan, kaya tamang-tama to dun sa mga mahilig sa beach na ayaw mainitan. Ayan, so kalong ka dito. And bali ito yung lot 7 natin. Ayan, so open area din po ito. Napakaganda rin ng buhangin dito. Ayan, so pino. Ayan ang maganda dito mga ka-farm lot, 3-in-1 yung property natin. So may open area na buhangin. So may portion naman na may batuhan kung gusto mo ng matigas, so yung may rock formation. And may portion naman siya na mangrove. So pwede kang mamili. Ayan, and bali isa lang po ang size nito. Ayan, bali ito na yung lot 7 natin, yung last lot. So ito yung pinakamahabang frontage, almost 40 meters frontage. And platted din po itong area na to. At may nasakop siya doon na mango farm. Konti. May nasakop siyang konting mango farm. Ayan. So panalo itong mga farm lot. Ayan. Pansin nyo po yung baybay niya. Napakaganda po niyan. Buhangin yan mga farm lot. And pino yan. Ayan. So ganda So dito naman mga farm lot sa Santa Elena. Based sa experience ko, so ito yung pinakamagandang dagat naman dito kasi yung other beach na narating ko dito is hindi ganito kaganda or kalimitan po is putik, lupa or batuhan or mangrove area nga na putik ang ilalim. So ito buhangin talaga. And isa sa nagustuhan ko dito, so convenient siya puntahan kasi napakalapit lang sa national. And napakalapit lang po sa town proper kung pupunta ka ng palengke. So almost 12 to 15 minutes drive lang. And accessible siya puntahan kasi nga all cemented naman po yung daan. Ayan, so sementado naman lahat yung daraanan natin para Manila. May portion lang na almost 150 meters yung right of way. So yun lang yung portion na not cemented. Pero accessible naman siya. Kahit even sedan, pasok po dyan sa property or kahit umulan bumagyo, so matigas naman din yung daan niya kasi nga may tambak po yung nagraba. Ayan. So panalo itong mga ka-farm lot, recommended ko to kung naghahanap ka ng beach property na for investment para sa family mo or for retirement farm. Ayan, so tamang-tama po ito. Ayan. Tara, so silipin ulit natin yung lot ng mga ka-farm lot. Ayan. So panalo to. Ayan, so dun sa mga nag-skip, ayan, i-viewing ulit natin yung lot 2. Yan, bali ito yung recommended ko na portion mga ka-farm lot kasi yun nga, platted yung area niya and elevated yung lugar. So mataas yung level sa tubig, so hindi siya risk. And perfect po yung view niya. Ayan, kung papansin nyo. So, panalo. And balilinisin lang natin ito nasa harap or pwede hindi naman para kanlong yung nasa baba. Ayan. So, ito po yung view niya pag nandito ka sa taas ng property. So, napakaganda. Elevated. Ayan.
Panalo. So tamang-tama to for an infinity pool. Ayan, kung may plano ka. And bali ito yung farm area po ng lot 2. So bali ito yung recommended ko lot 2. Lot 1, lot 2, lot 3. Ito may bahay. Ayan. So panalo. And mga ka-farm lot, pre-selling pa lang tayo. Kung mauna ka mag-tripping, ikaw yung unang makakapili. Ayan. So tripping na mga ka-farm lot.